Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po si Representative Mercado. Ito po ay representative po yata ito ng Mindanao, mga tambay. Ay nanggagalaitin po siya dahil po sa ginagawa po ng administrasyon po ng Binagoong Pilipinas, ni Bongit, ni Bangag na tinatawag na kanyang kapatid, ay grabe po nilang, kawawain, apihin sa budget ang Mindanao, mga kabayan. Halos isiro po nila. Painggan po natin ito pong batikos at banat ni Representative Mercado, mga tambay. Ito po, umpisahan na po natin. Grabe sila. Si Ping Lacson. Roadshow. So but how can we have a roadshow for 2026 kung wala tayong maski 5 billion dito? Maumpisahan man lang ang Davao. Because yan then Cagayan will follow. So can we get this 122 122 billion, zero for Mindanao. All of these are Luzon. If you can see here, subway, we don't object to that. Yeah, 66 billion, you see. And then another one is North-South commuter, 76 billion. Pwede ba kumuha dito ng 3 billion dito sa subway and 2 billion naman from North-South? Puro tayo dito, Luzon. So kami sa Mindanao, what happens to us? We always are second-class citizen to Imperial Manila. Our budget is stated. Our budget pie for Mindanao of the 100% is only 15%. And we are 26 million Mindanaonons or 22.3%. Grabe po mga tambay, ano? Grabe. Grabe po ginawa nila. How can we have a roadshow for 2026 kung wala tayong maski 5 billion dito? Maumpisahan Grabe, no? Grabe po ang ginagawa po nila sa Mindanao, lalo-lalo po sa budgeting. Talagang ipit na ipit po ang pondo po ng Mindanao. Halos ang pondo po ay napakalaki, binubuhos po sa Luzon. Kaya po napag-iwanan sa proyekto ang Mindanao. Hindi lang naman po Mindanao, pati po Bisaya. Hindi po ba? Halos na sa Luzon ang napakalaking pondo po ng ating bansa. Talagang binubuhusan po nila yan. Kaya nga po nakita nga po natin, di ba? Sa sobrang dami po, binubuhusan po nila ng pondo ang Luzon. Nahandyan po ang napakarami ring magnanakaw na politiko. Tiba-tiba po ang mga politiko sa Luzon, lalo-lalo po sa korupsyon umano. Nakita nyo? Kaya po, nakita nyo po sa Mindanao, sa Bisaya, ilan lang po sa mga malalaki lang po na may pagmamalaki po sa Mindanao. Di po ba? Yun, Davao City at yung mga iba na syudad. Pero hindi po halos lahat ng Mindanao, probinsya ng Mindanao, ay kasing unlad po ng Davao City. At lalo-lalo kasi unlad po ng Luzon, lalo-lalo ang National Capital Region. Hindi po ba? Ganon din po sa parting Bisaya. Napakarami pa rin po sa Bisaya, sa parting Bisaya, ang hindi po nabibigyan ng sapat na pondo ng gobyerno para naman po umunlad at dumami po ang trabaho, ekonomiya sa kanilang probinsya. Hindi po ba? Kaya po nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Masyado pong nagiging one-sided po pagdating po sa pera, sa pagpopondo ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Kaya po ang nakita po natin, mga kababayan, masyado po nilang iniipit dahil sa politika. Hindi kaya? Grabe po kasing mamulitika sila ngayon. Lalo-lalo po yung ayaw nilang pabalikin at maupong muli, mga kababayan, sa palasyo o sa Malacanang ang mga Duterte. Kaya nga po yung nakita po nating natapos na proyekto dahil nga ipit na ipit ang pondo ng Mindanao. Di po ba? Yung tulay na natapos po sa Mindanao, hindi po ba? Ay funded pa.
Hindi po halos pinondohan ng gobyerno ng binagoong Pilipinas dahil China po ang nagpondo ng napakalaki. Hindi po ba kaya natapos at tuloy-tuloy ang trabaho? Pero dito po sa sinasabi nga po ni Representative Mercado, grabe na po ang ginawa nila sa Mindanao, hindi lang po sa Bisaya. Mahiya naman kayo. Taxpayer din po mga kababayan natin sa Bisaya at Mindanao. Malaking remittance po ang ibinibigay din po ng Mindanao at ang Bisaya. Mahiya naman kayo. Busog na ang mga politiko riyan. At wala pong nagawang malalaking proyekto ngayon. Magtatatlong taon o 3 taon na mahigit, wala pong legasiya ang nakaupo ngayon na malalaki, na siya nagsimula at siya nagtapos. Wala! Puro maliliit. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang kinomentuhan po natin na talagang nanggagalaitin po si Representative Mercado dahil nga po ang Mindanao ay masyado pong naagrabyado sa budget. Binubuhusan po nila ng budget ang Luzon. Pondo, pera ng taong bayan, pera ng mga taga Mindanao, buwis ng taga Mindanao, buwis ng taga Bisaya, buwis ng Luzon, pero di hamak na napakalaki na kukuha ng Luzon kaysa sa Mindanao at Bisaya. Pero kung sasabihin nila na mas maraming tao sa Luzon, sobra-sobra ang tao sa Luzon, tama naman. Kaya lang, paunlarin mo naman ang Mindanao. Paunlarin mo rin ang Bisaya. Napakaraming probinsya na napag-iiwanan, ganun din sa Mindanao. Hindi po ba? Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba napakarami niyang binibigay na proyekto sa buong Pilipinas. Luzon, Bisaya, Mindanao ay binubuhusan niya ng mga proyekto at pondo para po walang masabi sa'yo ang Pilipino. Walang masabi sa'yo ang taga Mindanao at Bisaya. Hindi po ba? Ganyan po katindi pag nabigyan po tayo ng presidente na may issue po ng pulburon at coke. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo, Representative Mercado. Mabuhay po kayo. At sana po ay lagi po kayong maingatan sa Representative Mercado. Ipagpatuloy nyo po yan dahil kailangan po ng ating bansa ang mga katulad nyo na lumalaban para sa tama. Maraming salamat. At thank you rin po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat po tayong lahat at shoutout po sa inyo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. Ingat po kayo. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong buong sambahayanan, sa ating po at sa buong pamilya Duterte, na tayong lahat po ay maingatan sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po muli mga kabayan. Ingat po tayo. Bye-bye.